Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At ang inyo pong napanood ay ang pambato ng Occidental Mindoro dito pa rin sa nagaganap na MUPH 2025. So itong i-feature po lang po natin itong pambato ng Mindoro na si Nikayla Abad kasi ito ay dagdag doon sa mga dark horse or sa mga nakikita natin na pwedeng umusbong depende sa kailang maging performance dito sa preliminary at sa finals. So pag-uusapan natin itong si Nikayla Abad. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At talagang painit na po ngayon ang labanan dito sa MUPH at kanya-kanya na po ng labasan ng mga baraha at mga early prediction kung kanino ba ibibigay ang corona. Dito ba sa mga batikan na sa pagdating sa mga pageant or dito sa mga baguhang pangalan sa larangan ng beauty contest. So ngayon mga kapolitika is marami nga po talagang masasabi natin na sasakit talaga ang ulo ng mga hurado or ng mga judges kung sino ba yung sa kailang tingin ay mga dark horse na aangat or ito bang mga veterano na or veterana na pagdating sa mga beauty contest. So idagdag lamang po natin itong pambato ng Occidental Mindoro na masasabi natin na hindi natin pwedeng isnabin or hindi natin pwedeng i-ignore or i-set aside yung kanyang beauty kasi usap-usapan po siya dito ngayon sa social media at maraming nakakapansin, nakakalata sa kanya. So marami tayong nasabing pwedeng mag-stand out dito sa MUPH. Andun yung pambato ng Tarlac, pambato ng Bohol, andito rin po yung pambato ng Pasay, ng Laguna. So napakarami mga kapolitika. So kasi every time naman from time to time is na-mention natin itong mga veterana or matagal na or kilalang pangalan dito sa mga beauty pageant, but ito kasi is sariwa siya or fresh at talagang meron siyang winning glow kumbaga at agad po talaga siyang nag-viral at pinag-usapan dito sa social media dahil marami ang nagagandahan dito sa pambato ng Occidental Mindoro. So hindi naman ganoon kalawak talaga ang kanilang fanbase katulad nila Atisa, nila Winwin, nila Siniloan Laguna, but when it comes talaga kasi dito is hindi naman magmamatter yan kung malawak yung fan base. Ang makikita lang dito ng mga hurado mga kapolitika ay yung sa finals night, just like nga doon sa nangyari sa 2024 na kung saan is nambulaga itong si Chelsea Manalo ang pambato ng Bulacan kasi most of the time ay yung kinokoronahan nila ay yung mga hindi kilalang kandidata sa MUPH. So abangan na lang po natin kung ano ang kayang ipakita nitong pambato ng Occidental Mindoro kasi sa ngayon ay masasabi ko na very promising rin itong kandidata ng Occidental Mindoro. So magdepende na lang po yan din sa quality ng kanyang comm skills. Okay? So ano sa tingin nyo mga kapolitika, may chance nga ba itong pambato ng Occidental Mindoro na pwedeng maging part ng top 5 sa MUPH 2025? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.